Sa kaso kasi namin mga boss, wala kaming available na brood stag at brood pullet na magagamit. Kaya sinamantala na namin at sinubukan na gamitin yung mga matatanda naming materialis na subok na namin dahil maaga nga silang naglugon. Magandang buhay mga boss. Samahan nyo ako uli at tayo ay mamasyal dito sa ating manukan habang nagkakape. Ayan o. Sarap. Umuusok pa. At habang nagkakape tayo at umiikot sa manukan, pag-usapan natin mga boss yung tungkol sa mga kapartner ng mga brood hen na ginamit namin para sa early bird breeding season namin. Ang advice ng mga expert natin sa early bird na pagpapalahi ay gumamit daw tayo ng brood stag at brood pullets. Na ibig sabihin, ang mga manok na ito ay nagkakaedad ng 9 months pataas basta't hindi pa sila naglulugon. Pero sa kaso nga namin mga boss, dahil maaga kang naglugon yung aming mga tested na inahin, sila na yung aming ginamit. At baka magulat din kayo mga boss, ang ginamit din naming mga broodcock na kapartner nila ay yung mga old cocks na rin namin. Samahan nyo ako at pasyalan natin yung mga broodcocks natin na nasa cording bago natin isalang sa breeding pen. Dahil itong mga to ay age cock na mga boss, maaga silang naglugon at maaga rin silang nagpatubo ng kanilang mga balahibo. Maliban lang sa isang ito mga boss. Ito mga boss, mga 3 years old na to. Itong raffle gal naman namin na to, iba naman yung naging sitwasyon niya. Hindi pa siya naglulugon. Yan o. Kita niyo mga boss. Kumpletong-kumpleto pa yung kanyang balahibo. Kaya sinamantala namin na isa lang siya para sa early bird breeding season. Ito namang claritdom namin mga boss ay kabaliktaran naman ni Raffle Gal. Pagkatapos nung laban niya nung April, biglang naglaglagan yung kanyang mga balahibo. Kaya ngayon, yung balahibo na niya yan ay bago na. Yung dalawang lawi na lang niya ang natitirang luma. Kaya po pwede na siya boss na gamitin para sa early bird. Itong isang bulik pa namin na pinakamatanda ng broodcock dito sa aming manukan ay nagamit din namin mga boss para sa early bird dahil lang yung nakikita nyo na yan na mula pulok at buong katawan ay mga bagong balahibo na yan at kumpletong tubo na. Yung buntot na lang din niya ang hindi nagpapalit. Pero sanay na kami sa broodcock na to mga boss dahil ganyan talaga yung behavior nitong aming broodcock na to. Maagang naglulugon yung kanyang pulok at katawan pero laging nahuhuli na magpalit yung kanyang buntot. Katulad din itong isa naming broodcock na nagamit mga boss, itong aming Pax M Lemon. Ayan siya oh. Makikita nyo, kompleto na yung balahibo niya sa pulok at saka sa katawan. Yung buntot na lang din ang kulang. So parehas sila ng behavior nung isang bulik na broodcock natin. Kaya ito ginagamit na rin namin yan mga boss para sa aming early bird. After 1 week sa sitwasyon nilang yan, baka maglaglagan na yung kanilang mga buntot pero buo na rin yung kanilang katawan, pwede na natin silang magamit. 1 week later. As expected mga boss, ayan, after 1 week ay isinalang na namin yung aming mga materialis na napilis para sa early bird. At hali kayo, silipin natin. Ayan o. Tama, ang tansya natin na naglaglag na nga yung kanyang buntot. Pero, kumpleto na yung kanyang pulok at kanyang mga pakpak, pati yung nasa likod. Kaya ginamit na namin siya pampalahi. Dahil nakita nyo naman, yun o, prueba, matanda na yan. Pero malakas pa rin kumasta. Ibig sabihin, hindi na masakit yung kanyang katawan. At ang isang tip ko sa inyo mga boss, pag nagpapalahi kayo ng indoor, kailangan gumamit kayo ng bumbilya. Dahil once na umulan or nangulimlim yung panahon,
kailangan buksan nyo yung inyong bumbilya para maliwanag yung loob ng kanilang kulungan at maenggan nyo yung ating mga broodcock na umasta at ganun din sa ating mga inahin. Kailangan nila ng liwanag para tuloy-tuloy na mag-produce ng itlog yung kanilang katawan. Katulad nung nakikita nyo mga boss, basta't kumpleto na yung pulok, likod at pakpak na balahibo ng ating tandang or broodcock, kahit patubo pa lang yung kanilang buntot, pwede nang gamitin sa breeding basta't yung ating inahin ay kumpleto na ang kanilang mga bagong balahibo at sila na mismo ang lumalapit para magpakasta. Ito mga boss, tingnan nyo yung yard namin na to ng Claret Dome. Nakaalpas yung mga inahin mga boss at yung broodcock ang nakatali. Walang rape na mangyayari mga boss, walang habulan at walang bugbugan. Hinahayaan lang natin na yung inahin mismo ang lalapit kung kailan niya gustong magpakasta. At ang ginawa naming sistema sa pagpaparis mga boss ay kung bata yung aming broodcock, nilalagyan namin ng mas matatandang inahin. Ngayon, vice versa yan mga boss. Kung matanda yung aming broodcock, katulad ng aming mga breeders na sa indoor breeding pen, mas bata yung ipinaparis naming inahin kaysa sa kanila. At limited lang mga boss sa dalawa. Para sigurado na makastahan niya silang parehas. Pero kung katulad nitong Ruffle Gull na medyo bata-bata pa, katulad ng nakikita niyo mga boss, 7 ang matatandang inahin na iniligay namin sa kanya. Pero ang mga inahin na yan ay sigurado kumpleto na yung balahibo. Yung puti na lang na yun na isa ang pinakabata na kapares niya. Bali bull hen. Pero kung nakikita nyo, katulad din yung idea dun sa kabila na nakatali. Dahil yung mga inahin na yan ay matatanda na, mararamdaman nila yan boss sa kanilang sarili kung kailan nila trip magpakasta, sila na mismo yung lalapit. Dahil sila na yung lumapit at bata yung ating broodcock, sigurado yan mga boss, titirahin niya yan. Dahil bata pa siya at malakas pa yung kanyang pangangatawan. Parang tao rin ang logic niyan mga boss. Kung kailan niya trip, saka lang siya lalapit. Walang pwersahan. Ang gusto natin ay parehas silang mag-enjoy. Dahil naniniwala ako na pag ganon ang sistema ng breeding natin ay mas maraming magagaling na lalabas sa kanilang mga anak. At sa ganyang sistema ng pagpapalahi mga boss ay naglalagay ako ng 7 hanggang 10 inahin mga boss. Kaya niya? Kayang-kaya mga boss kasi ang mga inahin na yan ay hindi naman sabay-sabay magpakasta. May mga inahin dyan mga boss na pagkababa pa lang niya sa kanyang roasting pole ay diretso gusto na niyang magpakasta. Lalapit na siya kaagad sa ating broodcock. Mayroon din namang tanghali magpakasta mga boss at mayroon din syempre sa oras ng pagkain nila sa bandang hapon. Ang ibig sabihin, magkakaiba yung trip nila na oras ng pagpapakasta. Kaya kahit 10 inahin ang nakalagay, nakasama yan sa breeding yard, ay okay lang dahil hindi naman sila sabay-sabay nagpapakasta sa isang oras. Kayang-kaya niyang serbisan lahat yan mga boss. Basta lang mga boss, kailangan i-prime nyo muna sila at punduhan nyo muna yung kanilang mga pangangatawan ng multivitamins with minerals plus calcium na mahalaga para matibay yung eggshell ng itlog ng ating mga inahin. Huwag nyo na rin kalimutang maglagay ng dangla mga boss sa iputan at sa mga pugaran ng ating mga inahin. Pangontrayan at prevention ng red mites. Silipin natin yung kanilang pugaran kung may itlog na ba. Dahil ang dami nang nagkakakak mga boss naririnig nyo naman. Yan mayroon ng dalawa. Kita nyo? May dahon ng dangla sa pugaran na nilalagay namin para iwas red mites. Ito,
Marami na, may 5 piraso ng itlog na siya mga boss. Kaya posible na pwede nating magamit yung ating mga matatandang materyales para sa early bird breeding season. Basta lang maaga silang naglugon at maaga ring nakakompleto ng kanilang mga bagong balahibo. Pero don't get me wrong mga boss ha, sang-ayon din ako sa paggamit ng mga broodstock at saka brood pullet para sa early bird breeding season. Basta kung mayroon lang kayo. Sa kaso kasi namin mga boss wala kaming available na broodstock at brood pullet na magagamit. Kaya sinamantala na namin at sinubukan na gamitin yung mga matatanda naming materyales na subok na namin dahil maaga nga silang naglugon at kusang silang lumalapit sa tandang mga boss para magpakasta. Ibig sabihin, ready na sila para sa breeding. At mayroon na rin tayong available na broodstock, kaya sila na mga boss ang aming pinagparis para sa aming early bird breeding season. Ako po ay hindi eksperto, pero eksperyensyado. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now!